Yun nga po, no, yung yaman po, yung nakaw, di ba? May mga pride po yung mga matatasang posisyon. Hindi po yan papayag na, kung magnanakaw po si BP Sara, hindi po yan papayag na barya-barya. Alam niyo yung Mary Grace Piatos, kumpara po sa ninanakaw ng mga nadadala ng maleta, barya lang po yan. Bakit po magtsatsaga yung magnanakaw sa barya-baryang Mary Grace Piatos, di ba? Okay. So yun po yun. Ngayon, palalabasin po nila na bogus si Mary Grace Piatos for propaganda purpose na lang, na kahit na hindi po sila manalo. Kasi yung chamba nila dyan, wala eh. Ikalawa, yun, nasabi na rin natin to. Na-discuss ko na to, pero ipapapiyaw ko lang. Yung paggamit po nila, yung gusto po nilang gamitin yung SALN before BP Sara na maging Vice President. Bakit? Kasi kung nung Vice President lang po si BP Sara, 2022 o 2021, di ba? Mula sa 2021. Hindi, tama, 2022. Kasi yung 2022, yaman niya nung 2021 eh. So kung mula lang po sa 2022 ang SALN, wala pong makikita na malaking pag-angat ng yaman ni BP Sara. Normal lang. Normal lang kasi normal lang yan. Kumikita sila ng ganun. Tapos wala pong malaking pag-angat. Ibig sabihin, hindi po siya yumaman na may unexplained na hindi kayang ipaliwanag. Baliktad nga itong mga to eh. Sasabihin nila unexplained wealth. Bahala ka na. Patunayan mo na wala kang unexplained wealth. Baliktad po. Kayo po magpapatunay na may unexplained wealth si BP Sara. Okay. Ngayon po, ano yung punto natin dito? Kaya po nila sisimulan sa 2007 para naman po mapalabas nila na ang laki, 1,000%. Buwat nung nagkasalin siya, buwat ng Vice Mayor, ang laki po ng inangat ng pera ni BP Sara. Yun lang po yun. No? Para makintal sa utak ng mga senator judges katulad ni Lito Lapid. Malaki pala. Huwag kayong mag-alala. Kayo mga senator judges, pag si BP Sara na ang presidente, mauungkat lahat ng mga yaman nyo. Marcoleta, pasok. Yari kayo dyan. Okay, sa madaling salita, desperate move po yan eh. Kasi wala talaga silang maipapakitang ebidensya. Ito ngayon yung pinaka-desperado nilang moves. Kukunin po nilang testigo yung sinapak ni BP Sara na sheriff. So anong ibig sabihin nun ba itong? Di ba? Kung si BP Sara po ay gagawin nilang testigo yung yung sheriff na sinapak ni BP Sara nung mayor siya. Anong connection? Kasi gusto daw nila establish na may tendency si BP Sara na maging violente. Kaya nila kukunin na testigo yun. Hindi naman po nagawa ni BP Sara yun nung Vice President siya. Ini-impeach niyo siya sa mga kasalanan niya bilang Vice President, hindi po bilang tao. Ano yung i-establish nyo? Na may tendency? Ang kaso po, eto, hindi mo pwedeng kasuhan yung isang tao dahil sa tendency. Kakasuhan mo yung tao dahil sa kanyang maling ginawa. Kakasuhan mo yung tao dahil sa kanyang paglabag sa batas. Hindi po sa tendency niya na lumabag sa batas. Tendency lang yan, hindi. Kayo naman, no? Maaring yan po ay isang pagkakamali na inamin ni BP Sara. Naulit pa ba? Nanapak pa ba siya ng sheriff? Ano po ibig sabihin nyo na kukunin yun? Para ipakita na may tendency daw na maging violente. O kasi nga, may threat siya dito sa First Family. Yun yung problema natin sa mga tukmol na to eh. Tendency lang. May tendency lang, kakasuhan nyo na. 32 million ang bumotor yan dahil sa tendency. Saan ka nakakita? Ganyan po sila kadesperado. Wala po silang maipakita na namugot talaga ng ulo si BP Sara. Kaya, kakasuhan na lang nila, may tendency siya mamugot ng ulo kasi nanapak nga eh. Mga kinaso nila yan, yung mga sinabi ni BP Sara eh. Na gustong-gusto niya. Di ba sinabi ni BP Sara yan? At that time, gagil na gigil ako. Wala akong ads, no? Ang pangit eh. Ang pangit ka nito. Okay. Yun yung point natin eh. Hindi po obra na yung mga bintang ninyo ilaw. Tatanggalin nyo yung binoto ng 32 million na hindi kayo sigurado. Confidential fund. Hindi nyo masabi na ninakaw niya. Hindi tama ang paggamit. Meron ba namang kakasuhan na hindi tamang paggamit? Dapat kakasuhan nyo siya kung ninakaw niya o hindi. Kung hindi niya ninakaw, walang kaso. Yung banta niya. Yung banta niya sa mag-asawa at saka sa pinsan. Ang linaw po doon. Meron po, yun? Pag ako tinigok. In fact, nag-aalala yung tanong kay BP Sara yan, tinanong. Nag-aalala yung nagtatanong kasi si BP Sara, bakit? Parang yung security niya, nag-aalala yung nagtanong kay BP Sara, paano yung security niya? Parang ang sinabi ni BP Sara, huwag kayo mag-alala, hindi ako matutulad kay Ninoy. Na natigok tapos hindi nakapaghiganti. Ngayon pa lang, pag titigukin nila ako, meron nang akong nakausap.
Ang concern doon, hindi yung security ng mag-asawa at ng pinsan. Ang concern nung nagtatanong, yung security ni BP Sara. Oh. Ngayon, para nyo mapatunayan na si BP Sara kayang gawin yung banta na yun, isasalang ninyo yung sheriff na nasapak para sabihin na may tendency maging violente. Pag tendency lang po, hindi po pwede yan na kasuhan. Kung krimen po ang pagiging pogi, hindi po ako pwedeng kasuhan. Dahil may tendency kang pumugi. Yung mga pogi lang po pwedeng kasuhan ng pagiging pogi. Yung may tendency ka, pag ikaw ay nagparitoke, labas ka rin. Labas ka rin sa makakasuhan ng mga pogi. Anak ng pupa naman ako. Ganyan po sila kadesperado kasi wala po silang talagang matibay na ebidensya laban kay BP Sara. Isa pa, yung reaction nila na nangungopia. Ano sabi ni Atty. Panelo? Sabi ni Atty. Panelo, yan ang patunay. Kung gagamitin ng kalaban mo ang iyong testigo, patunay lang yan na wala ka talagang matibay na ebidensya. Bakit? Kasi testigo mo yan eh. Kita nyo, naunawaan ko yung sinasabi ni Panelo. Testigo mo yan. Halimbawa si Madriaga. Testigo nila si Madriaga eh. Yung ang lakas ng loob ni BP Sara, ng kampo ni BP Sara, na gamitin si Madriaga bilang testigo rin nila. Isa lang po ibig sabihin nun, hindi sila natatakot sa testimonya ni Madriaga. Walang maibabato si Madriaga na makakapag-convict kay BP Sara. Yun po yung mas magaling magpaliwanag dahil mas matalino sa akin si Panelo eh. Naipaliwanag ko na yun pero mas maganda paliwanag niya, di ba? Oh. Kaya sila takot na takot. Bakit daw nangungopia sila BP Sara? Palagay nyo na nangungopia. Imagine niyo dapat matuwa kayo. Kasi testigo nyo, testigo nila. Hindi kayo matutuwa kung alam niyo na yung testigo nyo ay na-coach nyo lang, di ba? Kung ang testigo nyo, yung testimonya niya galing lang sa inyo, hindi talaga kayo matutuwa. Pero kung ang testigo ninyo nakuha ninyo dahil talaga naniwala kayo na yan ay may kasalanan si BP Sara at ito ang kasabwat, eh kahit pagbali-balik pa rin yan. Ganyan po sila kadesperado. Kawawa naman. Tapos dinadaan lang po nila sa mga press conference, di ba? Panay lang pag-ingay ni Redon. Teka pala, akala ko si Kulot ang inyong spokesperson. Bakit si Redon na si Redon ang ini-interview? Magtataka ka rin. Ay, eto pa pala. Isa pa po sa inihirit ng prosecution. Dito mo talaga makikita na kinakain ng buhay si kinakain ng buhay si Luis Tro. Isa po sa inihirit ng prosecution, dapat daw po public prosecutor at private prosecutor, pwede po silang sila po ay pwedeng magbusisi ng mga testigo. O, di ba? Hindi ba pag-amin yan? Si Joker Arroyo, nung siya po ang chief, hindi niyo po masasabi sa kanya na ipaubaya mo na yan sa private prosecutor. Pride. Wala ba kayong pride sa mga congressman? Talagang sumuko na kayo na inamin ninyo na mas magaling sa inyo si Lorna at yung mga hinire nyong private? For the first time po, ang tatayo at anong tawag doon? Yung pe-present ng witness at magko-cross-examine. Alam niyo po, private prosecutor, sa dalawang napanood namin, ano lang po yan, taga-assist. Kumbaga binibigyan nyo lang ng notes yung mga public prosecutor. Pero sila talaga yung umiepal doon. Wala na kayong pride. Si Lorna Capuna na magtatanong sa inyong mga testigo. Kakahiya. Si Lorna Capuna na ang magko-cross-examine. Kung ako po congressman, 300 po kami. Ang dami pong abogado sa congressman. Bakit kayo namili na walang kakayahang pamunuan talaga yung prosecution? Ako po, mahihiya ako. May pride ako eh. Ma-pride akong tao eh. Bakit ko ipapabaya sa mga private? Kinuha namin yan para makatulong lang. Ano ba kinala? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan. Si Precious Abante nga noon, boss. Anong klaseng mga tao ito? Silang parang EBS. Tulad ni Madriaga, nakaka-bad trip ang acting niya, nakakahiya na may mga ganyang nilalang sa Pilipinas. Tsaka ang bagal magsalita niya ni Luis Tro. Mabagal na ako magsalita. Mas mabagal pa sa akin magsalita yan. Oo nga si Princess Abante. Nakakaya nga eh. Kaya pala, niregla si Kapunan. Kaya niregla si Kapunan kasi dapat taga-assist lang sila eh. Sila na ngayon yung pinagampan ng main na trabaho. Kaya, ano sabi ni Roque? Mga wala kasing karanasan sa litigation. O, yan yung problema ng mga public prosecutor. Kaya siya blooming, di ba? Ate, ikaw ba naman ang tirahin ni Martin? Grabe naman salita niya. Sobrang desperado talaga, boss. Parang inaamin ng prosek na mahina sila, private counsel just assistance. Nagiging badong na din ako. Sa Barangay Leon Garcia yan nangyari. Alam ko ang storya kung bakit nasapak si nung Abby Andres ni Ate Inday Sara Duterte Tokbads. Higit sa lahat ang pakape. wala nagpakape. Zero tayo. Makulimlim yata ang kilikili ni Rene Conso.
Isa lang dapat mabansagan yun, no? Para dapat may iba kayong bansag. Yes, the Philippines Congress has lots of lawyers, but most of them are propagandists and corrupt to the core by Narcos Jr. Kaya ayaw nila i-televise, mapapahiya lang sila. Si Luis Ro parang si Stallone magsalita. Mabagal, di ba, no? Parang tumutula, declamation. Si Kapunan ni Regla, si Luis Ro na nosebleed, naubusan ng English kaya humihiling na magtagalog naman. Wala naman, ayan pa nakikita ko. Nagkaroon po ng dalawang hearing, wala naman pong usapin sa Tagalog at ano eh. Kung saan nyo po mas mapipresent yung inyong sarili, lahat naman ng mga Pilipino halos nakakaintindi ng English eh. Nagtatagalog din po sila, ano no, di ba? Tinanong nga paano mo nasabi na kay ERAP ito, kay Mr. President Joseph Estrada itong Jose Velarde account? Eh nakita ko po, Tagalog po ang usapan. Hindi naman po usapin yan, wala naman pong pinagbawal eh. Dati na po yan, sa official po, Filipino at English ang salita sa korte natin. Okay lang yan boss kung kunin nila yung magugulatan lahat kung bakit pumayag ang sheriff na magtestigo siya. Parang kumuha na isang malaking tipak na batong prosecutor at isinagasa sa kanilang lahat. Kanya-kanya nga sila ng takas. Boss, pansin mo K-pop na prosecutors, tignan mo, sila Luis Torredon, Kapunan de Lima, mga K-pop. K-pop pangit. Kala ko. Iko-correct ko pa sana yun. Parang hindi naman K-pop, parang yung Taiwan noon, yung F4. Yung pala K-pop pangit. Hiramin ko nga yan. Astrid. Hiramin nga kita Astrid mamaya. Nakita ko kanina yung old video ni Ma'am Sara, Balabagan. Doc Buds, kung paano siya sinakmal ni Arnold Maniaco. Parang malaking pag-asa na makikita natin paano mapuno ng politiko ang kulungan kapag hindi nila matanggal si Sara. Correct. Kailan ba boss Buds ang mismong impeachment? July 6 po. I-start na po. Kailan ba boss ang mismong impeachment trial? Can't wait. Boss Badong, tingin ko na-hypnotize ang dalawang minor dahil sa batas na naisulong ng unggoy. Boss Buds, malamang mabawian ng mga maleta mga yan. Sayang, hindi naka-live na, hindi na makita ang kinain silang buhay. Hindi, pre-trial lang po ang hindi naka-live. Pero pagdating po sa sa actual, hindi po pwedeng hindi live yan. Lahat live, tapos ngayon hindi live. Ano yan? Lola Dines, thank you very much sa 800 yen. Sa wakas, may nagpakape rin. Unblock mo muna ako boss para ma-PM is na kita. Sige, mamaya. Boss Buds, regards ka daw ni Mr. Ben daw. I love how the Philippine Vice President Duterte's defense team has outsmarted and demolished the prosecution team of Narcos Jr. Alam niyo po, pati po yung mga boboto na sana laban kay VP Sara, dahil sa kawalan po ng sa kawalan po ng kanilang matibay na ebidensya, mukhang matatambakan po ang boboto para kay VP Sara. Kung si Pangilinan, si Kikong Matsing, si Luis Tropong Pago. Wee! Coming soon na boss, ang kwento ng Agila by Direct Daryl Yap. Astrid, ma'am, ikaw talaga. Mas may laman pa si Charles Chaplin. Kahit hindi yung nagsasalita kaysa kay Luis Tro, walang laman yung pinagsasabi, puro exaggerated lang. Boss Buds, may napanood akong documentary about sa US pala. Hindi yung laro ang nagkokos ng shooting. Isa daw sa main reason yung mga kausap nila sa laro na matatandang psychopath. Dito naman sa atin, di naman po. Boss Buds, sino ba gusto nila impeach? Si VP Sara ba o si Mayor Sara? Di ba? Bakit mo panay kay Mayor Sara yung yung mga, pati yung mga salin? Black ka pala. Nang-black pa. Ito bang heart sa kanan dito sa YouTube unlike? Opo, yan po. Pindutin mo lang yan. 1,084 tayo, 473 lang ang likers. Kaya bumababa views natin, di kayo nagla-likes eh. Sabi ng Mayor Romualdez, dapat isisili sa OFW kasi pinabayaan yung mga bata. Grabe naman yan. Bakit ka? Nung broadcaster pa mga tulpo, galit na galit sa juvenile law ni Kiko, nangako pang tatanggalin ng batas kung magiging senador na. Ngayon, puring-puri na. Doc Buds, nakakatanggap pa ba ng mga blanca si Ma'am Pia Cayetano mula kay Lito Lapid? Aba, hindi natin alam. Puro yabang si Bakekang Luis Togo. Bakit naman Bakekang? Sobra naman kayo. Bakekang. Boss, sa palagay ko, kinakasa na nila ang term extension kasi alam nilang hindi makukonvict si VP Sara. Hindi po nila kayang gawin yan. Magwawala na po yung mga tao. Si VP Sara na lang nga pag-asa natin eh. Bakit bang iwing-iwi yung bunganga ni Luis Tro? Kailangan niya magpagamot muna. Baka virus na rin yan. Gaya ni Virus Maniac Reza Ontiveros. Pareho lang kasi sila ng baho. Boss Buds, kinasuhan daw si Trilling sila APC, Marcoleta at Maligod for cyber libel. Takang-taka ko kaya no? Dalawa pinagtatakan ko dyan eh. Una, saan siya kumukuha ng mga pandemanda niya? Daming dinidemanda niya ni Trillanes eh. Kalawa, bakit lahat ng gawin ni Trillanes? Hindi kayo nahalata, mga hindi bayarang media. Lahat ng kilos ni Trillanes, headline sa inyo eh. Di ba?
Kaya yung mga tao, ang tanong ko, media, ano si Trillanes? Senador ba siya? Hindi. Congressman ba siya? Hindi. Cabinet official ba? Hindi. Siya lang po ang tanging tao na walang papel sa gobyerno na lagi po ninyong lahat po ng ginagawa niya ay binabalita niyo. Huwag kayong masyado magpahalata, mga hindi bayarang media. Nahalata kayo na hindi kayo bayaran eh. Alam niyo yun? Sabi na kayo ay independent. Ano papel ni Trillanes? Daig niya pa si Lenny, oh. Si Lenny, mayor. Minsan nyo lang binabalita. Si Trillanes, kada may gagawin, balita nyo. Kada may sasabihin, balita. Hindi kayo halatang hindi kayo bayaran. Maleta nga ni. Di ba? Anong parusa sa may-ari ng armas? Ang tanga din, no? Hindi ginabayan ng maayos, sinama-sama pa sa firing range. Grabe yung cyber libel, gamit na gamit. Noon sa showbiz ko lang naririnig yan. Ngayon, mas marami pang kaso ng Duterte supporters kaysa kay Christopher. Tsaka ito pa, yung mga pinagbibintangan. Biruin nyo, bakit kinasuhan si Cayetano tsaka si Marcoleta? Kasi nag-imbestiga sila. Nagtatanong sila doon sa mga 18 Marines, may kaso? Legal yung investigasyon nila, bakit may kaso? Hindi, no? Pwede nyo rin palang kasuhan yung DOJ, Ombudsman. Ngayon lang po ako nakakita na kinasuhan yung Blue Ribbon Committee dahil nag-iimbestiga sila. Pero yung mga tinuro po ng mga suspect, hindi po, kahit minsan hindi po inimbestiga. Anong mga nangumubig. Yung mga, correct ka dyan, Regine. Yung mga pinagbibintangan, walang kaso. Maubos din ang laman ng maleta ni Trillanes sa mga kaso ngayon at hanggang matapos ang administrator, ito, marami pang kaso. Yung mga pinagbibintangan walang kaso, giyatay. Anong parusa sa may-ari ng armas? Ang tanga din, no? Hindi ginabayan ng maayos, sinama-sama pa sa firing range. Bakit? Yung ng mga media kay Trillanes, akala mo santo. Pero kapag Duterte allies katulad ni Jimmy Bondok, akala mo ini-interrogate kung tanungin. 'Di ba? Yung mga artista nakikisawsaw sa mga batang shooter, kung nawala sila, edi ampunin nila at patirayan sa bahay. Yun nga eh, 'di ba? Ako, suggestion ko, total hindi sila makukulong. Actually, hindi ako ang original nito. Nakita ko lang sa inyo yan. Ano kaya, Kiko? Sa'yo mo na lang itira yung dalawa. Kiko, kung naniniwala ka dyan sa batas mo, itira mo dyan sa bahay mo, isama mo sa mga anak mo, di ba? Okay, isang kwarto sila, separate. Sama nyo kumain. Challenge lang. Kasi ang paniniwala mo, kaya silang baguhin ng DSWD. Mag-likes po kayo, 1,100, 549 lang nagla-likes. At mag-comment, magtanong. Wala na ba kayong comment? Wala na ba kayong tanong? Nagbago kasi itong yung kaya hindi ko na naman maintindihan. Mayat-maya, nagbabago to YouTube ng mga pormahan. Ogag ba sila? Paano naman yung mga inosenteng namatay? Paano yung mga suspektong putragis ng mga virus at ani bunganga kutis? Kuya Badong, tanong, pwede po ba yan yung evidence ng lower house against BP Sara? Bakit dagdag pa rin sila ng evidence? Desperado sila na makonvict si BP Sara, kaya nagdadagdag pa sila. Pati nga yung mga baril. Wala nang kinalaman. Confidential fund, wala nang kinalaman sa baril na. Hindi daw dineclare yung mga baril. Ninakaw ba yung mga baril? Anong relevance nito sa impeachment? Kanta na lang kayo ng Desperado, iyak to the max na lang kayo. Wrong re. Kumusta boss bad idol? Okay lang ako. Normalidad lang. Kanina, naglakad ako hanggang nalalakad lang kasi. Na-realize ko, mas malapit lang pala yung BGC dito sa amin, sa tinitiran ko, kaysa sa nilalakad ko nung nasa Hong Kong. Namiss ko yung paglalakad sa Hong Kong eh. Nasarapan ako eh. Si Ann Curtis, pabor sa batas ni Kiko, matching. Hindi raw kriminal yung mga bata. Patirahin mo kaya. Pag-alagain mo ng anak mo, di ba may baby yan? Oh, hindi pala kriminal. Kaawaan mo, paalaga mo yung mga anak mo. Ngayon po, dapat tinutotohanan na natin mga sinasabi ng mga yan eh. Mga naaawa dyan sa mga yan, doon nyo patirahin sa, sa bahay nyo. Dapat yung magulang na namatayan, tanungin si Kiko kung anong gagawin niya kung sakaling mangyari sa anak niya sinapit na mga namatay sa shooting. Biglang tahimik ang Tulfo sister sa ano kaya plano nila sa BRC. Wala lang, tatahimik lang si Erwin. Kung ang judge kung sino man na nagtatanggol sa dalawang minor criminal, I will let them stay in their house and allow them to play live guns as their hobby until get 18 years old. Sama mo yung dalawa sa bahay ni Kiko, tignan lang natin.
Bakit ako ba dongers hindi mo mablock hawak ko? Hindi, may mali lang, may mali. Sampu 5 ang fake news at gawa-gawang threat ng gobyerno ni Bangag, starring Maliba, John Vic, Gatchalian Group, Claire Castro, HOR, Speaker Dogs. Correct kay Ann Curtis yung isa, tapos kay Ate Xiao yung isa. Desperado na sila, bakit anong kinalaman ng taong sinapak ni BP Sara sa impeachment? Mga tanga talaga ang prosecution, wala kasi silang matibay na ebidensya. Correct na correct. Mga trapong politiko, pare-pareho mag-isip, panay mabulaklak na salita. Kaya minsan nag-iisip ko, pag mga mabulaklak magsalita boss, out of topic, pwede mag-ask, pwede naman. Lahat pwede. Russian roulette, gawin nila sa bahay ni Ann Curtis. Di na mananalo si Trillanes pag naging vice president. Yung BRC, di nila pinapansin kasi iniisip nila, magsasawa rin ng mga tao sa flood control. Hindi po magsasawa sa flood control. Tahimik ang Tulfo Sisters, ano kaya balak nila sa BRC? Wala nga. Wala silang gagawin, hindi sila mag-iimbestiga. Yun ang pinakabalak nila. Paano na lang yung namatay, di nila nakuha ang katarungan? Paano kung may utang ka sa akin na halos ilang taon na, mahihiya ka ba sa akin if sabihin ko na magbayad ka na at need ko? Umaasa ka pa ba na magbabayad ako ng utang? Hindi, ako, yun yung problema natin, Sa totoo lang, tayo na nagpautang, tapos nahihiya tayong maningil. Yun talaga yung problema natin. Tayo na nagpautang, nahihiya pa tayo, pinadadaan pa natin sa iba, di ba? Sabihin natin, pre, singilin mo man yung kasi, puta, tagal na nun, di nagbabayad, walang paramdam, Di ba ganun? Pilipino po, ganun po tayo, Kaya lang, talagang